Magandang umaga mga bata. Magsitayo po tayong lahat at simulan ang ating araw sa unang panalangin. Jane, pwede mo magsimulan ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo, nais ko pong ayusin ninyo ang inyong mga upuan at suriin ang inyong mga uniforme kung maayos ba ito at lalong-lalo na ang inyong mga ID. Ngayon, pwede na kayo magsiupo. Maraming salamat po. Bago yan, nais ko munang ipakilala o ipaalala kung ano ang ating alituntunin sa silid aralan. Ang ating mga alituntunin sa silid aralan ay makinig ng mabuti at ugaliing humingi ng permiso at makisali sa mga pangkatang gawain. Okay, maraming salamat po. Bago yan, magbalik-aral muna tayo kung meron ba talaga kayong natutunan sa ating pinag-aralan nung unang klase. Ngayon, panuto. Basahin ang bawat pangungusap, isulat ang tamang sagot sa patlang upang magbuo ng tamang ideya at gamitin ang mga nakalagay sa isang box na nakasalitang nasa kahon. Ngayon, atin namang tignan kung tama ba ang inyong mga nilagay sa inyong kwaderno. Ang blank, bago yan, basahin muna natin ang mga nakasulat. Ang blank ay isang problema na kailangan bigyang solusyon. Pangalawa, si Ana ay blank sa klase dahil hindi siya agad nagising. Pangatlo, isa sa mga blank na naranasan ng ibang bata ay ang kakulangan sa pagkain. Pang-apat, si Lito dahil hindi niya makalaro ang kanyang mga kaibigan. At ang panglima, blank, silang pamasahe, kaya naglalakad lamang sila papuntang paaralan. Ngayon, atin ang tutunguyin kung ano ba ang mga tamang sagot. Ngayon, tama ba ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno? Sa una, ang suliranin daw ay isang problema na kailangan bigyan ng solusyon. Pangalawa, si Ana ay nahuli sa klase dahil siya ay hindi agad nagising. Pangatlo, isa sa mga mahirap na naranasan ng ibang bata ay ang kakulangan sa pagkain. At ang pang-apat naman ay malungkot daw si Tito dahil hindi niya makalaro ang kanyang mga kaibigan. At ang panglima, wala silang pamasahe kaya naglakad na lamang sila papuntang paaralan. Ngayon, magaling mga bata dahil kayo ay nagpartisipa sa ating gawain ngayong araw. Ngayon naman, meron akong mga katanungan. Ang unang katanungan ay, ano ang ibig sabihin ng salitang suliranin? Yes, Jeremy? Yes, magaling. Ito ang bagay na nagpapahirap sa isang tao. Pangalawa, paano mo malalaman kung ang isang sitwasyon ay isang suliranin? Magaling, Jane, kapag may nahihirapan o nalulungkot. Ngayon, bigyan natin ng 3 palakpak ang ating mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon naman, tutungo na tayo sa ating Mission Impossible. Ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ngayon, meron akong panuto na inihanda. Wala na isulat. Ngayon, susundin ninyo ang sasabihin ng guro. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang suliranin na kailangang lutasin. Ang layunin ay magplano at magbigay ng pinakamahusay na solusyon na makatulong sa komunidad. Yun ang inyong gagawin ng inyong mga kagrupo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 5 segundo or 5 minuto para tapusin ang inyong gawain.
Magaling! Ngayon naman, si Teacher Tin ay merong ipapakitang litrato. At ito ay tutuklasin natin kung ano nga ba ito. Anong meron sa litrato? Oo, isa siyang kalsada na may trapiko. Pangalawa, pollution. Okay. Mamaya, malalaman natin kung ano nga ba itong mga litratong ito. Ano ang nais iparating ng isa ng mga litratong ipinakita ng guro. Ngayon, meron akong mga katanungan na dapat ninyong sabihin. Una, ano ang paunahing problema na kinakaharap ng komunidad? Okay, Wincy? Yes po? Mabigat na trapiko at marumi ang hangin sa komunidad. Tama! Yun yung pinakita ni teacher kanina na litrato na isa rin sa mga problema ng komunidad. Pangalawa, sino-sinong mga taong makikinabang mula sa solusyon ng ating ibibigay? Yes, Gwen? Magaling ang mga kapwa ninyo, estudyante. Ang gagaling naman ng mga estudyante ko. Pangatlo, anong mga posibleng sanhi ng problemang ito? Yes, Geraldine. Maraming sasakyan, basura, kalsada at hindi pagsunod-sunod sa batas ng trapiko. Tama! Yun talaga ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng problema. Ngayon naman, meron akong isang kwento na babasahin sa inyo. Bago yan, kailangan ko muna. Bago yan, meron muna akong ipapakita sa inyong mga balakid para maintindihan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang balakid na ito. Ang unang balakid, pakibasa mga bata, pag-aalis ng mga balakid. Ang una ay nalulong. Ang ibig sabihin ng nalulong ay labis na pagkaabala sa isang bagay. Ang pangalawa, pumipirmi. Ang ibig sabihin ng pumipirmi ay nananatili o hindi umaalis sa isang lugar. Ang pangatlo, manggagamot. Ang ibig sabihin ng manggagamot ay doktor o taong gumagamot. Pangapat, ang nanlabo or malabong makita o hindi malinaw ang paningin. Ang panghuli ay maghapon. Ang ibig sabihin ng maghapon ay buong araw. Ngayon, mga bata, handa na ba kayong makinig? Makinig sa ating kwento ngayong umaga? Okay. Ngayon, meron ba masabi si teacher? Siguro, si Ma'am Tin, na isang kwento na patungkol kay Evan. Ngayon, gusto ko, bago magsimula magbasa si teacher, dapat nakinig at tumakinig para tayo ay malaman kung ano nga ba ang kwento ni Evan. Ito nga ba si Evan? Ito nga po pala si Evan. Ngayon, bubuksan ko na ang kwento. Ang pagbabago ni Evan na isinulat ni Annalyn C. Balan. Sino nagsulat? Si Annalyn. Okay, makinig mga bata. Sina Mang Nardo at Aling Pasing ay may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Evan. Anong pangalan ni Manong Nardo at Aling Pasing? Si Evan. Magaling mga bata. Nag-aaral siya at nasa ikalimang baitang na sa kasalukuyan. Noong una, si Evan daw ay madaling utusan, ngunit nang nalulong sa laro at computer ay nagbago si Evan. Hindi na niya ginawa kaagad ang mga inutos sa kanya at hindi na ito umipirmi ng bahay. Kahit ang pagkain
hindi ito maagapan, ay maaari siyang mabulag sa kanyang maaari itong ikabulag. Dahil dito, pinagbawal na siya ng kanyang mga magulang sa paggamit ng anumang gadget. Labis na nalungkot si Evan, nanibago siya at nababagot sa bahay sa maghapong walang ginagawa. Ngayon, ano ang problema ni Evan? Okay, magaling mga bata, sumakit ang kanyang mga ulo at ang kanyang mata. Ano kayang dahilan kung bakit hindi sumasakit na ang ulo at ang mata ni Evan? Yes, tama! Magaling mga bata dahil sa sobrang paggamit ng computer at gadget. Ngayon, magaling dahil kayo talaga ay nakinig sa ating kwento. Ngayon naman, dumako na tayo, ay meron munang mga katanungan si teacher. Unang katanungan, paano nagbago ang ugali ni Evan? Baba. Ayan. Sige lang tayo. Paano nagbago ang ugali ni Evan? Okay, dahil sa paggamit niya ng budget, nakakalungkot naman. Pangalawang tanong, ano ang katangian ni Evan nung hindi pa siya nalulog sa laro ng computer? Yes, Vinci, magaling. Siya ay madaling utusan na kanyang mga magulang. Pangatlo, bakit nasira ang mata ni Evan? Dahil sa sobrang paggamit ng gadget, kaya kayong mga bata, kung nais ninyong gumamit ng gadget, huwag kayong sumobra sa paggamit sapagkat nakakasira ito sa ating mga mata. Ngayon, pang-apat, bakit siya pinagbawalan na paggamit ng anumang gadget? Yes, Agnes, tama, magaling. Dahil nakakasira ito sa ating mga mata. Ngayon, magaling dahil ako'y natutuwa dahil nakikinig kayo sa ating aralin. Ngayon naman, meron ba kayong idea kung ano ating tatalakayin ngayong araw? Ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa wait lang mga bata. Ay patungkol sa solusyon sa isang naobserbahang suliranin. Bago ang yan, nais ko muna ipakita sa inyo ang ating layunin. Ang ating layunin ngayong araw ay una, natutukoy ng mga mag-aaral at iba't ibang hakbang sa paglutas sa suliranin batay sa obserbasyon. Pangalawa, nakapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga ideya at solusyon na nakatutok sa pagtulong at pagpapabuti ng kalagayan ng komunidad at panghuli ay nakakagawa ng isang aktibidad upang subukan ang isa ng kanilang ipinapanukalang solusyon sa isang problema. Ngayon, ano nga ba ang suliranin? Meron ba kayong idea kung ano nga ba ang suliranin? Ano nga ba ang suliranin at solusyon? Pakibasa mga bata, ang suliranin ay ito ay anumang bagay na kailangan lutasin o solusyonan, ito rin ang tinatawag na problema o pagsuliranin.
alang-alang sa pagbibigay ng solusyon sa suliraning na obserbahan. Una, alamin ang ugat ng suliranin. Pangalawa, pag-aralan, isipin ang maaaring maging solusyon. At pangatlo, isipin ang mga taong makakatulong sa paglutas sa suliranin. At ang pang-apat ay isipin ang maaaring kalabasan o kahihinatnan nito. Okay. Ngayon naman, meron ba kayong naintindihan sa ating paksa ngayong araw, mga bata? Okay, magaling. Ngayon naman, ay dadako na tayo sa ating aktibidad para malaman ko kung nakinig ba talaga kayo. Ang unang aktibidad na ating gagawin ay panuto. Gumawa ng diagram ng ugnay na sanhi at bunga mula sa sumusunod na teksto. Ang iyong pakinggan o babasahin, gawin ito sa iyong sagutang papel. Kumuha kayo ng sagutan ng papel at isulat ang mga sagot. Ito ang unang unawain. Una ay pumunta sa bukid ang magkakapatid na Tomas, Tony at Gilbert para manguha ng bayabas. Hitik sa bunga ang puno ng bayabas. Kaya daling-daling umakyat agad si Tomas. Ilang sandali lamang, sumigaw siya dahil may nakita siyang malaking ahas na nakalimbitin sa puno. Nakabitaw siya sa kanyang pagkakabit sa sanga at siya ay nahulog. Ngayon, gawan niyo ito ng diagram at ipakita kung ano ang suliranin at kung ano ang dapat na solusyon. Pangalawang sitwasyon, si Marcia ay galing sa isang mahirap na pamilya. Matalino siya at masipag mag-aral. Nagsusumikap siya sa pag-aaral upang maiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Dahil sa sipag at tiyaga sa pag-aaral, ay palagi siyang namumuna sa klase. Ngayon, nais ko, isulat niyo sa inyong papel at gumawa kayo ng diagram kung ano ang suliranin ni Marcia at ano ang kanyang solusyon. Ngayon naman, meron akong tanong para natutukoyin natin. Una, ano ang pangunahing mensahe ng pahayag tungkol sa pagharap sa mga suliranin? Okay, Agnes? Magaling! Pangalawa, bakit mahalaga ang pagbibigay ng solusyon sa bawat suliranin? Magaling! Dahil? Yes, Lindsay? Okay, magaling. Dahil ang pagbibigay ng solusyon sa bawat suliranin ay nakakatulong ito na lutasin kung anuman ang suliranin na ating hinaharap. Ang pangatlo, paano nakakatulong ang pagiging positibo sa pagharap ng problema? Yes, Agnes? Magaling. Dahil nakakatulong ang pagiging positibo para malutas o mabigyang solusyon kung ano ang problema na ating hinaharap. Ang galing-galing naman. Ngayon, bibigyan natin ating sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, dadako na naman tayo sa isang aktibidad. Ngayon, meron tayong bagong aktibidad na ang tawag ay solusyon ko, eksperimento mo. Ngayon, ihahati ko kayo sa 4 na grupo. Ito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo, at pang-4 na grupo. Ngayon, ang panuto ay pumili ng isang suliranin na inyong napansin sa paaralan o tahanan o kaya komunidad, magpanukalan ng solusyon na sa tingin nyo ay maaaring makatulong upang masolusyonan ang nasabing problema. Ngayon, gusto ko na sa bawat grupo ay may iba't iba kayong
Magaling. Ngayon naman, ang ika-4 na grupo, gumawa ng maikling slideshow or video sa isa or 3 minuto lamang na nagpapakita ng proseso at resulta ng inyong eksperimento. Maaaring itong gawin sa PowerPoint, Canva, or anumang video app. Naintindihan ba ika-4 na grupo? Ang paalala sa ika-4 na grupo ay sa inyong output dapat tiyak na masasagot ang sumusunod na mga tanong. Pakinig, ika-4 na grupo. Una ay, ano ang suliranin? Pangalawa, ano ang solusyon? Pangatlo, paano isinisigaw ng eksperimento? At pang-4, ano ang naging resulta? At ang pang-5, ano ang natutunan ninyo? Ngayon, naiintindihan niyo ba? Ibibigay ko sa inyo ang mga rubric na dapat ninyong sundin para meron kayong idea kung ano ang dapat inyo, kung ano ang dapat mga gawin sa inyong grupo. Okay, maraming salamat po. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ito. Tapos na ba mga bata? Salamat po. Ngayon naman, dumako tayo sa mga katanungan ulit para malaman ko kung meron ka talaga kayong natutunan sa inyong ginawa. Unang katanungan, ano ang mga natutunan mo mula sa kasaysayan o mga pangyayari sa lipunan na makatulong sa pagbibigay ng solusyon o mga suliranin ito? Yes, Agnes. Magaling. Tama. Ang isa sa mga problema sa ating lipunan ay pwede rin magbigay ng aral sa ating mga kabataan. Kaya, kung ano man ang sinasabi sa inyo ng inyong mga magulang, dapat makinig kayo para makatulong, dahil nakakatulong din ito sa inyo. Pangalawa, ano ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng mga mamamayan gamit ang agham at tamang asal na paglutas ng mga suliranin at sa lipunan? Yes, Wincy. Magaling, Wincy. Ang pagtutulungan ng isa sa mga magandang ginawa ng mga tao sa isang lipunan para magkaroon tayo ng masaya at mapayapang lipunan. Magaling! Ngayon, ang pangatlo, bakit mahalagang isaalang-alang ang kabutihang panlahat kapag nagbibigay tayo ng solusyon sa isang problema o komunidad? Yes, Jeremy. Magaling. Ang isa or ang pagtulong sa kapwa ay isa sa mga solusyon kung paano natin harapin ang isang problema. Lalo na ikaw na mag-aaral, dapat meron kang idea kung paano ka makatulong sa iyong kapwa para masolusyonan kung ano man ang problema na kanyang hinaharap. Ngayon, magaling mga bata, bigyan natin mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon naman, dadako tayo sa isang aktibidad at bibigyan ko kayo ng sagutan papel at sasagutan nyo lamang ito sa 5 minuto. At babasahin, bago nyo sagutan ng papel, basahin muna natin ang ating panunod. Basahin at unawain ng mabuti ang bawat solusyon sa ibaba. Pagkatapos, piliin ang mainam ang solusyon na sumusunod sa suliranin. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin yan. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Maraming salamat. Ngayon, ipasa na ninyo ang inyong mga nasagutang papel. Okay, maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Ngayon naman, dadako tayo sa suriin mo. Ang panutol na ito ay magmasid sa inyong tahanan, paaralan o komunidad, pumili ng isang suliranin sa tingin mo ay nangangailangan ng solusyon. Gamit ang alaman ng tatlong asignatura, kumuha ng isang konkretong solusyon at ilahad ito sa mga sumusunod na anyo.
or simpleng campaign plan. Naintindihan ba mga bata? Magaling!